Hello guys, kumusta? So since 2021 ay meron tayong printer na ginagamit, yung Epson na L5290 and syempre yung Epson na L3210. Pero phase out na sila no? So sa vlog na to guys, meron akong introduce sa inyo ng mga bagong printer. Ito yung Epson na L3310. Yun yung upgraded version ng L3210. So 32, then 33. And sumunod guys, yung upgraded version naman ng L5290. So tama yung hinala mo na ang tawag sa kanya is L5390. Dati kasi 51 yan tapos naging 52, tapos naging 53. So may offer ako na package sa'yo, lalong-lalo na guys kung malapit ka sa school. Kasi ito na yung bago natin na back to school na printing business package. Siyempre guys, pakita ko muna sa inyo yung kasama sa package natin. So dito sa printer, meron kayong tatlong option. So meron tayong L5390, L3250, and siyempre L3310. So siguro yung iba ngayon lang makikita yan kasi ang usually na printer dati is L5290. Kaso phase out na po yung L5290. So L5390 na lang po ang bago ngayon. Then dati L3210, ngayon po L3310 na. Itong L3250, same pa rin naman yan. So para rin siyang L3310. Pero meron siyang Wi-Fi. So pwede ka mag-print through cellphone. So ito guys yung pagkakaiba ng upgraded na L3310 sa dati natin ginagamit na L3210. So syempre ang L3310 mas lumaki yan. Pero pareho rin naman yung tank nila, 65 ml. Nag-iba lang guys yung lalagyan ng papel kasi nga syempre mas malapad siya para kung sakaling mag-paper jam ay mas madali mo siyang mauhugot. Then sa function niya naman is pareho lang siya. So 3-in-1 siya, syempre pwede ko mag-print, mag-scan, and syempre mag-copy. So sa connectivity niya naman guys is wired lang siya. So kung gusto mo ng wireless, pero ayaw mo naman ng L5390, so pwede mong bilhin sa amin guys is yung L3250. Kasi yan lang naman ang pinagkaiba nilang dalawa, yung meron lang siyang wireless connection o Wi-Fi connection lang siya. So guys, ang pagkaiba ng L5290 sa L5390, unang-una guys, syempre mas lumaki yung printer. Pero yung tank nila guys, pareho lang naman na 65 ml. Tapos nag-iba lang guys yung input tray niya kasi mas malapad yung opening, kaya mas madali mong mahatak guys yung mga papel kapag ka nag-jam siya. Pero sa function naman, pareho lang naman sila, pareho silang 4-in-1. So pareha sila guys, pwede mag-print, mag-scan, syempre mag-copy, at syempre may fax. So yung fax kasi guys, yan yung usually na ginagamit sa mga opisina and syempre sa mga law firm. Tapos pareho rin sila guys na meron silang ADF. So yung ADF na yan guys, ginagamit yan, isi-xerox mo o yung i-scan mo is long kasi ang flatbed niyan guys, A4 lang talaga yung size. Tapos syempre sa connectivity, pareho lang rin naman sila, pwedeng wired or pwedeng wireless. So ang isang pinakamalaking pagkakaiba ng L3310 sa L3210 at syempre yung L5390 sa L5290 ay meron na siyang maintenance box. Sa mga past model kasi, pag nag-head cleaning ka, yung waste ink mapupunta sa waste tank na may pad normally nasa ilalim o nasa likod yan ng printer. Yan yung kapag ka napuno ay nililinis natin or kaya dinadala natin sa technician syempre para malinis. So yun guys yung tinatawag na waste ink kasi kapag ang printer ay naglilinis ng sarili niya, hindi tayo gumagamit ng sabon at syempre ng tubig. Gumagamit yan mismo guys, ink rin. So kapag ka napuno guys yung waste ink, kailangan natin dalhin sa technician yan, or kung medyo marunong ka naman pwede mo namang i-open yung printer at linisan mo na lang. Pero ngayon guys, sa L3310 at syempre sa L5390 ay meron ng maintenance box na tinatawag. So malaking bagay ito guys, itong maintenance box, lalo na pag nagninegosyo ka kasi hindi na hassle sa paglilinis. Pag napuno na yung maintenance box mo, magpa-pop na yung error na maintenance box is at the end of its service life. Kapag nag-end na talaga yung maintenance box, so ito yung dalawang pwedeng gawin. So unang-una ay pwede mong palitan yung physical na C9345 na maintenance box. Bibili ka lang ng bago, tapos sasalpak mo na lang, then automatic na yun na madidetect na ng printer. So yung pangalawa naman guys, meron tayong tinatawag na chip resetter tool ng C9345 para sa maintenance box na pwede mong gamitin para hindi na kailangan palitan yung maintenance box o kailangan bumili ng bago. Pero syempre kapag ginamit mo yung option 2, yung chip resetter, ay meron niya mga sponge sa loob na kailangan mo linisin o kailangan bumili ng panibago. So baka nalilito kayo guys, magkaiba yung resetter at yung maintenance box. Kapag ka-resetter kasi ang error niyan, ang nakalagay, a printer's ink pad is at the end of its service life. Ibig sabihin niya na reach niya na yung program na print limit ng printer and kailangan na natin yan guys is yung adjustment program o yung resetter na libre lang naman namin binibigay.
So iba yan guys dun sa maintenance box. So sa mga printer na to guys, syempre meron na siyang kasama na 4 na pigment ink. So ito na yung gagamitin mo. Kasi meron talaga siyang mga ink sa loob pero huwag mo na siyang gagamitin kasi dye ink yan. Yung dye ink guys is mas mahal siya kaysa sa pigment ink. Then meron rin tayong pangsali ng ink dito. Syempre buksan mo lang tong pangsali ng ink tapos lalagay mo lang yung ink doon. Then ito guys, dalawa yung takip nito. So ito yung unang takip, aalisin mo yun. May takip rin yung takip para syempre dumalo yung ink niya. Tapos aalisin mo tong takip na to. Tapos ibabalik mo to. Tapos saka mo siya guys itataob doon sa printer mo. Kung pipigayin, hayaan mo lang siyang tumulo. Wala pa naman 1 minuto, nakasali na yan. Mabilis lang naman yan. Huwag ka masyado nagmamadali. Kasi usually pa nagmamadali, yun yung nasisiraan eh. So after mo guys makapili ng printer dito, syempre depende sa budget mo yan. Ay, eto, may kasama siyang laminator. So syempre sa laminator na yan yung pinaglaminate ng mga ID. Pwede rin siya guys doon sa mga sticker, yung mga phototop na lagi kong sinasabi doon sa mga sticker. No? So yan yung ginagamit natin para hindi ka na mahirapan kasi kung mano-mano mong gagawin yung phototop, eh mababad trip ka lang doon, no? Kasi usually magbabubbles. Tapos bukod nga doon guys, sa laminator natin ay meron rin tayong kasama dito na paper cutter. So ito yung binababa, pero again, ingatan nyo to kasi mamaya, pakialaman ng bata, maputol yung daliri. Meron na rin tayo ditong warrior puncher. So ito guys, yung sample ng warrior puncher, no? So gagawin mo lang dyan ay nakasarado kasi yan ng pagka nakababang ganyan. So ipe-press mo lang siya, then ikutin mo lang dito. Yan, so nga na yan. So meron yung 3 klase, meron yung oblong, meron yung bilog, and syempre meron yung pang curve. So kapag ka oblong guys, ilagay mo lang siya sa oblong, tas dito may guide yan dito. So ilagay mo lang tong papel mo o yung ID o kung ano man yung ipapunch mo o bubutasan mo, so ipunch mo lang siya. Meron na tayong oblong. Then next naman natin syempre bilog. Yan, so kapag ka bilog naman, nandito naman sa gitna yung kanyang guide. So, suksok mo lang siya. May stopper naman yan sa dulo. So, i-punch mo lang siya. O, di ba? May bilog. Tapos, kapag ka nagla-laminate kasi tayo, usually yan guys, matulis yung kanto. So, nakakatusok yan. So, ang gagawin mo, ilalagay mo siya doon. Yan, sa dulo, yung pang curve. So, may kasama siya guys na ganito, itong guide. So, isusuksok mo lang yung guide na yan para may stopper ka rin. So, mangyari, may stopper doon, tapos may stopper ka na dito. So, pag pinunch mo siya, kanto niya guys, so naka-curve na siya. No? So, hindi na siya katulad ng isang to na matulis pa rin siya. Then, syempre, next natin, meron tayong mga kasamang mga photo paper. So kung may magpapaprint sa inyo, pictures, invitation, calling card, yan. So pwede mong i-print yan dito sa mga photo paper natin. So iba-ibang klase to guys. Meron tayong RC Glossy, meron tayong 2 RC Satin, then meron tayong double-sided na photo paper. So sa double-sided na photo paper guys, halimbawa nagpapaprint ng ID picture. So pwede siya dito. Pero kapag ka mga 4R, 5R, A4 size, no, ito gamitin nyo guys. Itong RC Glossy or itong RC Satin kasi yan guys yung mga gandang klase ng papel. Then syempre may kasama na rin yan ng mga bond paper. So meron tayong A4, meron tayong letter or yung short. Then meron rin tayong legal. So yung dalawa guys, wala kang problema doon. Ang problema lang talaga dyan guys itong legal. Kasi ang nakalagay dito sa size niya is 8.5 by 13. Kapag ka nag-comment ka ng MS Word, tapos pinili mo lang kaagad is legal, ang legal kasi guys sa ibang bansa is 8.5 by 14. So sa ating guys, 13 lang. So kapag ka nag-print ka, magugulat ka, putol. Kasi ngayon yung dahilan nun. Kasi sa Pilipinas, 8.5 by 13 lang. Pero sa ibang bansa, 8.5 by 14. So ang gagawin mo, i-customize mo siya. Or ano kaya, piliin mo yung folio. Para maging printable area niya guys is 8.5 by 13. Ito naman guys yung laminating film. So makapal to, hindi ito yung pipitsugi na maninipis. Kasi guys, maganda, ibigay mo laging the best sa customer mo para bumalik sa'yo. Hindi mo masyadong inayos yung pagbibigay sa customer mo ng kailangan niya talaga na item. No? Ang mangyari dyan ay hindi na siya babalik sa'yo. Broccoli pa yung section ng anak ko dito. Ano pa to kinder pa siya nito Pero ngayon, ay grade 4 na siya pero buo pa rin. No? May mga free na dust cover. So ito, L3210. Kasi isa L3310, no? So, depende sa bibilin mo na printer. Then, bukod nga dyan, ay meron rin niyang freebies na para sa laminator mo. Yan, no? So, pwede mo siyang takpan pag hindi mo siya ginagamit, no? Para hindi siya maalikabukan. Libre na rin siyempre yan, yung mga resetter ng printer. And libre na rin dyan, guys, yung mga templates. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung mga pwede nyong gawin dyan sa yung printing business. No? So, bukod nga, guys, sa pag-print mo sa papel o sa bond paper, ay ito, pwede ka mag-alok syempre, ito mga photo printing, yan, tapos Sintra board. So ito yung ginagamit namin sa mga photo booth. Yan, so Sintra board lang po yan. Ito, Sintra board rin yan. Then syempre, pwede ka mag-print ng mga name tag and ikaw na rin mag-laminate ng name tag. Ito. Tapos ito, mga pigment printing rin yan. Kayang-kaya rin yan ng printer na ino-offer nga namin. Itong mga medal na to, no? So acrylic lang naman yan. Malapit na kasi
yung 2027. So, isa sa mga magandang inegosyo ay itong mga kalendaryo. So, bond paper lang yan guys, saka photo paper lang yan, kaya hindi mahirap gawin yan. Sobrang dali lang yan ito. Ayun, bond paper lang yan na long, oh, di ba? So, kung may extra ka pa dyan, oh, pwede kang bumili ng PVC kasi pwede kang magalok ng mga PVC ID. Ito, pigment ink rin kasi yung pinang-print dyan. Then, itong mga house decor na to, yan, oh, mga Sintra board lang yan eh. Ito, house decor rin to. Ayan, oh, Sintra board lang rin yan guys. Hindi mahirap gawin yan, sobrang dali lang yan. Kasi ito guys, mga photocard na yan, oh, pigment ink lang rin yung ginagamit dyan. At sobrang dali lang gawin yan. Marami akong tutorial niyan. Pwede kang mag-alok ng ganito sa mga tindahan, yung mga QR code. Sintra board rin yan. Then ito, Sintra clock. Kayang-kaya mo rin gawin yan. Then syempre, malapit ka nga sa school, so pwede kang mag-alok ng ganito, mga coloring book, ano kaya mga notebook. Ito, ayan o, notebook. Yan, pwede rin yan. Tapos kung nag-aalok ka na lang rin naman ng picture, bentahan mo na rin sila ng frame para all-in-one stop shop ka na. Mga Sintra board standee. Yan, kayang-kaya rin yan. Ito, ginawa ko lang yan. Sintra board rin yan. Frame. Diba? Pigment lang rin yung ginamit yan, guys. Then ito, mga ref magnet. Yan. So, bibili ka lang ng iba pang materials na available rin naman sa amin. Tapos, makakagawa ka na ng mga ganito. Yan, mga ref magnet. So, ito pa guys yung ibang ref magnet natin. O, di ba? Kayang-kaya niyan. Kayang-kaya niyan. Then, ito, desk organizer. Pigment ink rin yan guys. Kayang-kaya rin yan i-print dun sa L3310 o L5390 natin. Ito rin. Itong mga iba na to guys ay sublimation na yan. So, balang araw, kung gusto mo mag-upgrade, pwedeng-pwede yan guys. Lalong-lalo na ngayon na malapit na yung Bearman. Yan, pwede mong idagdag yan sa printing business mo. Pero for now guys, no, pwede ka na magsimula sa ganito. Kasi guys, ito yung pinaka-basic na paraan para makapagsimula ka ng printing business. Lalong-lalo na kung hindi ka masyadong techie, tapos hindi ka masyadong marunong mag-edit. Pwedeng-pwede na to, yung print, xerox, scan lang. Literal na pindot-pindot lang yan yung gagawin mo dyan. So again, kung gusto mo magsimula ng yung printing business, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang guys, napanood mo tong video na to para bigyan ka guys ng discount. At syempre, kung gusto mo naman itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe to this channel ko, like mo na rin itong video na to, at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat din sa inyong lahat. See you in my next video and bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.